Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng throwback video mga kaaldab. Ito po'y kumbaga matagal na, pero sa YouTube nyo lang po ito mapapanood. Sa YouTube nyo lang po ito makikita. Masarap balik-balikan sa YouTube mga kaaldab yung mga ganitong eksena ng Aldab Nation, na kung saan nga po masaya po tayo lahat, everybody happy, walang sarswela, walang kumbaga mga panglalait at pangiinsulto. Ito yung mga panahon na napakasarap pong balik-balikan. Ito yung mga panahon na masaya po ang buong Aldab Nation, na wala po talagang kumbaga nakakaalam na paghihiwalayin po ang Aldab pagpasok ng 2018. Hindi natin ine-expect o wala po talagang nag-e-expect na mawawala ang isang fandom na gumawa po ng history sa buong mundo. Real talk to sa mga hindi pa po nakakaalam, sa mga baguhan pa lang po na dumadaan sa channel ko, sa mga hindi po nakakaalam. Kami po ang nakagawa ng pinakamaraming tweets sa buong mundo. Aldab, tamang panahon. Hindi po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ito yung panahon na hindi mo iisipin, hindi mo, wala talagang makaka-predict na may magaganap na ganitong mangyayari. Kasi kung alam po ng Aldab Nation to, marami po kaming ebidensya at resibo na itinago na lang po talaga, na magagamit namin sa tamang panahon, na magagamit namin sa mga taong pilit pong pinaghihiwalay ang Aldab. O baka marami mag-react, throwback na naman yung sinasabi mo, Mr. Destiny. Wala na bang bago? Dapat yung mga pinapakita mo, yung latest, yung mga bagong mga posts, yung ganito yung ganyan. At least etong video po na pinanonood ko sa inyo, na mapapanood nyo lang sa YouTube, hindi po inedit. Wala pong editan na nangyayari. Noong mga panahon na to, hindi po uso yung mga prank, hindi po uso yung mga scripted. Kung ano lang po yung lumalabas sa bibig nila, kung ano po yung mga sinasabi nila Alden Richards at Timaine Mendoza, totoo po yun. Galing naman po mismo yan sa mga nakakasama niya. Galing naman po mismo yan kina Jose, Wally, Paulo, na walang scripted po sa Barangay 1 for all for fun. Ibig sabihin lang po nun, lahat po ng mga napanood ninyo, lahat po ng mga narinig ninyo, lahat po yun totoo. Di po ba? O baka sabihin nyo, bakit yan ang pinapakita nyo? Pinag-uusapan po kasi ngayon at trending si Mardiuso. Marami tuloy tao ang nagtataka kung ano nga po ba talaga ang nangyari sa kanya. Ito na nga po ba ang isa sa mga dahilan at rason kung bakit siya nanahimik ng napakatagal na panahon? Maraming nagsasabi, mga kaaldab, is karma is real. Di po ba? May tinatawag nga po silang good karma at bad karma. Kaya po ba tahimik lang si Ibyang sa mga nangyayari ngayon at nagaganap sa social media? Wala na nga po ba yung dating tapang ng isang Sylvia Sanchez na talagang laging kaaway ang fandom ng Aldab noong 2019? Ito totoo to mga kaaldab. Pero bago ko po ituloy itong magandang update natin o throwback video po natin, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengge at Soy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Remind ko lang po at lagi kong pinapaliwanag at lagi kong sinasabi sa inyo, ako hindi po ako basta-basta nagpapatinag.
Hindi po ako basta-basta nagpapatalo, lalo na nga po kapag may pinangahawakan tayo. Balikan natin ang sinasabi ko kanina patungkol nga po kay Ibiang. Para kasing manhid na, hindi na po siya nagre-react. Kung babalikan po natin yung 2019 na gaya ng sinabi ko kanina, 4 na beses pong nagpapa-interview si Ibiang sa mga ibang reporters. Yan kay Ogie Diaz at syempre kay Christy Fermin. Napakaraming bagay-bagay po na lagi niyang pinapaliwanag, lagi niyang sinasabi na kahit i-bash nyo yung anak ko, si Mengay at si Congressman pa rin ang sa huli, na kahit ganto sabihin nyo, etc. etc. Di po ba napakatapang niya ng mga panahon na yon? Halos kumbaga nakikipagsagutan lagi siya sa social media. At doon nga po sa pinakahuli, yung sinabi niyang gusto niya na magkaanak sila Mengay at si Congressman para matapos na nga po raw lahat yung mga taong nagdududa sa relasyon ng dalawa. Doon ikinuwento niya kay Ogie Diaz na gusto niya dalawa para pag may mga taping, shooting, o di kaya guesting, siya yung magbabantay ng bata at itatago pa daw po niya. Yan ang sabi niya. Pero dumating ang point mga kaaldab, gaya nga po ngayon na nababatikos si Congressman Arjo. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman yan, nabuntis nga po si Rhea at Aide at malapit na nga po itong mga anak. Bakit nga po raw mas naunahan pa ni Rhea at Aide si Congressman Arjo? Gayong ang plano nga po nila 2019 pa, pero ngayong 2024 po nagpakasal po sila. 2023. Di po ba? Dapat planado na lahat. Dapat nakasetup na lahat. Dapat alam na nila kung ilang anak ang gagawin. Pero bakit wala yata sa kumbaga schedule nilang dalawa? Real talk mga kaalda. Kaya nga po tahimik siya kasi nababatikos siya. Nasa na yung sinasabi niya, nasa na yung mga ganito ganyan. Tapos sinabi pa ni Congressman na kumbaga pinagpaplanuhan pa nila after 5 years. Kung titignan mo, 40 na. Di po ba? Si Congressman Arjo. O papalo na siya ng 42. Kung si Mengay naman po ay papalo na siya ng 36 o 35. Masyadong matagal, masyadong ano na yan, di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay po, di po ba, na kapag nagplano po kayo magpakasal, anak na po yung kasunod niyan. Kasi ang tagal 2019 daw po nagkaroon ng relasyon kuno sila Mengay at si Congressman Arjo. After 5 years o 4 years, nagpakasal daw po sila. Pero bakit ganon? Samantalang kung susuriin ninyo, kamakailan lang naman po naging maingay ang relasyon nila Rhea at Aide at ni Sanjo. Pero bakit mas naunang nabuntis si Rhea at Aide kesa kay Congressman Arjo o kay Mengay? Doon pa lang may mali. Doon pa lang halatang halata mo na ginagamit lang po nila o ginamit lang po ng sarsuela. Kasi hindi ka naman po magpapakasal pag hindi ka pa handa Hindi ka naman siguro magpapakasal pag alam mong ayaw, kumbaga hindi ka pa handa magkaroon ng anak. Kaya nga po nagtataka na lang ako sa mga kumakalat. Pero gaya ng sinasabi natin at pinapaliwanag, may kanya-kanya po tayong opinyon at pananaw sa bagay na ganyan. Basta ako, masaya po ako sa mga napapanood natin at nakikita ngayon. Patunay lang po ito na Aldab pa rin po ang malakas. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po
sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.